Akala mo okay ang negosyo mo dahil may pera sa bangko. Pero paano kung mali ang record mo? Paano kung may nawawalang pera at hindi mo alam? Isang maling cash balance lang, pwedeng magpabagsak ng buong negosyo. Sa Accounting 101, pag-uusapan natin ang isang proseso na hindi lang pang-accountant, kundi pang survival ng negosyo. Accounting 101, Bank Reconciliation. Control sa cash, control sa negosyo. And sa negosyo, ang pinakamabilis maubos ay cash. Kapag naubos ang cash, tapos ang operasyon. Kaya hindi sapat na tingnan mo lang ang bank app mo at sabihing may pera pa. Kailangan mong i-verify. Ito ang bank reconciliation. Ang bank reconciliation ay proseso ng paghahambing ng cash balance sa libro ng kumpanya at sa bank statement. Hindi ito optional, hindi ito pang malaking kumpanya lang. Ito ay basic survival tool ng bawat negosyo. Bakit? Dahil may mga pagkakataon na hindi tugma ang libro at ang bangko. At kapag hindi mo ito nakita agad, maaaring lumaki ang problema. Ano ang purpose ng bank reconciliation? Una, para malaman mo ang totoong cash position ng negosyo. Pangalawa, para makita ang mga error. Pangatlo, para matuklasan ang posibleng fraud o unauthorized withdrawals. Yan ang pang-apat, para maayos ang records bago ka gumawa ng business decision. Wrong cash balance means wrong decision. Ngayon, bakit ba nagkakaiba ang libro at bangko? Una, outstanding checks. Nag-issue ka ng cheque pero hindi pa ito na-clear ng bangko. Ikalawa, deposits in transit. Nag-deposit ka na pero hindi pa ito lumalabas sa bank statement. Ikatlo, bank charges. May service fee ang bangko na ibinawas nila pero hindi mo pa na itatala. Ikaapat, NSF check. May customer kang nagbayad ng cheque pero tumalbog. Ikalima, errors. Isang maling encode lang, maaaring mag-iba ang buong cash mo. Magbigay tayo ng survival example. Cash sa libro, 100,000 pesos. Cash sa bank statement, 95,000 pesos. Difference, 5,000 pesos. May outstanding checks na 10,000 pesos. May deposits in transit na 20,000 pesos. May bank charges na 5,000 pesos. I-adjust natin ang bank side. 95,000 plus 20,000 minus 10,000 equals 105,000 pesos. I-adjust naman ang book side. 100,000 minus 5,000 equals 95,000 pesos. Kapag hindi nag-match ang adjusted balance, may kulang. At kapag may kulang, may risk. Ngayon, paano ang journal entry? Para sa bank charges, debit bank charges, 5,000 pesos. Credit cash, 5,000 pesos. Para sa NSF check na 8,000 pesos, debit accounts receivable 8,000 pesos, credit cash 8,000 pesos, simple entries. Pero malaking epekto. Bakit ito usapang survival? Pwede kang mag-isip na may pera ka pa, pero wala na pala. Pwede kang mag-approve ng gastos na hindi mo kayang bayaran. Pwede kang ma-overdraft, pwede kang ma-audit issue, pwede kang mawalan ng tiwala ang investors o partners. At sa pinakamasakit, pwede kang magsara ng negosyo, hindi dahil walang benta, kundi dahil hindi mo na-control ang cash. Hindi sales ang unang pumapatay sa negosyo. Cash mismanagement ang madalas na dahilan. Kaya ang bank reconciliation ay hindi lang accounting requirement. Ito ay business protection. Gawin ito buwan-buwan, huwag ipagpabukas. Huwag ipasa lang sa staff nang walang review. Ikaw bilang may-ari, dapat naiintindihan mo ito. Dahil ang control sa cash ay control sa survival ng negosyo. Ako si Coach JJ, your business consultant. Hindi lang ako nagtuturo ng accounting. Tumutulong ako magpatatag ng negosyo. Follow, like, and share for more videos, tips, and new knowledge. Hanggang sa muli, paalam.